Bago gumawa ng kahit ano, diretsyong tumitig ang babae kay Arthur dahil hindi ito ang unang beses na nakita niya siya. Nakita niya siya ilang taon na ang nakalipas ng una niyang makilala ang kanyang ama, ang hari ng sapin, at ang una niyang impresyon sa kanya ay isa lamang siyang normal na bata. Pero hindi siya katulad ng mga immature na batang lalaki na kinaiinisan niya. Agad na umatras ang mga estudyante ng Zyrus Academy, gulat at natatakot nang makita mismo sa harapan nila sina Princess Kathleen at Prince Curtis. Nang walang sinasabi, lahat ng nasa paligid, kasama sina Arthur at ang iba pa, ay agad na lumuhad sa harap ng royalty. Si Prince Curtis ang unang nagsalita, hinihingi na malaman kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang estudyanteng nagsimula ng lahat ay mabilis na sinubukang gumawa ng palusot. Sinasabing nagkukwentuhan lamang sila ng kanyang mga kaibigan nang atakihin sila ng isang barbaric na commoner nang walang dahilan. Hindi makapaniwala si Elijah na may lakas loob itong magsinungaling ng ganoon, pero nagkunwaring biktima ang estudyante at tiniyak sa prinsipe na wala naman silang ginagawa. Hindi yun pinaniwalaan ni Kathleen, kaya tinanong niya ito kung talagang iniisip niyang kaya niyang sakta ng duwendeng ito at aasahan nilang paniwalaan ang ganoong palusot. Sa kabila nito, sinubukan ni Curtis na kumpirmahin kung totoo ang sinasabi nila, at tiniyak naman ng estudyante na ginawa niya iyon bilang self-defense. Nagsimulang mawala ng pasensya si Kathleen dahil malinaw na kasinungalingan iyon at hindi siya makapaniwala kung gaano katanga ang kanyang kapatid. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumayo si Arthur at nagsalita, sinasabing lubos na kahangalan ang lahat ng ito. Agad na lumapit ang bodyguard nina Kathleen at Curtis upang pagsabihan siya, tinatanong kung paano niya nagawang magsalita ng ganoon sa prinsipe ng sapin. Kalmadong hinawakan ni Arthur ang palso ng lalaki at madaling inalis ang kamay nito sa kanyang balikat, habang humihingi ng paumanhin at ipinapaliwanag na madalas siyang magsalita ng direkta kapag nakakarinig siya ng mga kasinungalingan. Ang aksyon na iyon pa lamang ay nagpaiwan ng katahimikan sa lalaki dahil hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na lakas ang isang napakaliit na bata. Mabilis na namagitan si Vincent at sinubukang pakalmayan ang lahat, hinihiling na patawarin nila ang kanyang pamangkin at ipinapaliwanag na ang nais lamang nitong sabihin ay nagsisinungaling ang ibang mga batang iyon. Nagulat si Prince Curtis na makita siya rito, kaya ipinaliwanag ni Vincent na nadatnan nila ang grupong iyon ng mga estudyante na binubuli ang isa pang bata. Nang mapagtanto niyang naglakas loob ang estudyante na magsinungaling sa kanya, agad niya itong inutusang ipakilala ang sarili nito. Wala nang ibang pagpipilian ng estudyante kundi tumayo at maayos na magpakilala, sinasabing ang pangalan niya ay Jamiel at siya ang panganay na anak ng pamilyang Trident. Sa sandaling marinig niya ang pangalang iyon, alam ni Curtis na naging komplikado na ang sitwasyon. Tutal, malalaki ang donasyon ng mga Trident sa parehong Zyrus Academy at sa Royal Family, na nangangahulugang magkakaroon ng problema kung may mangyari sa kanilang tagapagmana. Nang malapit nang magsalita si Kathleen tungkol sa ginawa nito, pinutol siya ni Curtis at sinabing dahil wala namang seryosong nasugatan, maaari nilang ayusin ito kung lahat ng sangkot ay papayag na kalimutan na lamang ang nangyari. Napangiti si Jamiel sa tagumpay dahil alam niyang kahit ang royalty ay hindi magtatangkang kalabanin siya o ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Arthur ang sitwasyon at tinanong niya si Vincent kung mayroon pa itong isa sa mga road letter communicator na iyon. Kinumpirma ni Vincent na mayroon siya nito at iniabot ang device. Kaya naman hindi nagsayang ng oras si Arthur at agad niyang kinontak si Cynthia Goodsky, ang headmistress ng Zyrus Academy. Hindi makapaniwala si Jamiel na seryoso itong sinusubukang kontaken ang direktor ng Zyrus Academy dahil malinaw naman na hindi ito basta-bastang sisigot. Ngunit ikinagulat niya nang sumagot agad si Cynthia, bahagyang naiirita habang kinakausap si Vincent at sinasabing hindi niya na-appreciate na kinokontak siya nito nang walang anumang paunang abiso. Nang ipaalam ni Arthur na siya ang kumontak sa kanya, agad na nagbago ang ugali ni Cynthia, at masaya niyang sinabi na lagi siyang natutuwa na makarinig mula sa kanya. Napansin ng lahat sa paligid ang malinaw na pagbabago ng kanyang tono, na nagpahiwatig sa kanila na malapit ang relasyon nila ni Arthur. Dumiretso si Arthur sa punto at ipinaalam sa kanya na ang isang estudyante sa akademya na si Jamiel Trident at ang kanyang mga kaibigan ay binubuli ang isang duwende dahil sa kanilang prejudice, kaya nais niyang mapatalsik sila. Nagulat si Cynthia na iyon ang dahilan ng pagtawag nito sa kanya at kahit na nauunawaan niya ang sitwasyon, medyo nag-aatubili siyang sumunod dahil sangkot ang mga Trident. Napangiti si Jamiel nang may kumpiyansa dahil alam niyang kahit pamilyar man ang commoner na iyon sa direktor, wala iyon kumpara sa dami ng perang ibinuhos ng kanyang pamilya sa akademya. Sa kabila nito, ipinaunawa lamang ni Arthur kay Cynthia na kailangan niyang gawin ito kung nais pa rin niyang mag-enroll siya sa akademya. At ganoon lang kadali,
Agad siyang pumayag at sinabi sa kanya na expelled na si Jamiel at ang kanyang mga kaibigan. Nang malutas na ang sitwasyon, lumapit si Prince Curtis kay Arthur upang humingi ng paumanhin sa kanyang naging asal kanina, sinasabing mas dapat siyang naging matatag sa kanyang naging desisyon at ang ginawa niya ay hindi nararapat para sa isang prinsipe. Nilinaw ni Arthur na dapat din siyang humingi ng paumanhin dahil nanag ang kanyang emosyon sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ni Curtis sa kanya na makatarungan ang kanyang naging reaksyon dahil kailangan nilang alisin ang racial discrimination sa kontinente. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Curtis sa karwahe kasama ang kanyang kapatid at binanggit na tila napakahirap pakisamahan ni Arthur, bagaman iyon na rin ang naisip niya noong una niya itong makilala. Tumigil siya sa pagsasalita ng mapagtanto niyang hindi man lang siya pinakikinggan ng kanyang kapatid. Ngunit patuloy siyang iniiwasan ni Kathleen at pinigilan si Arthur bago ito umalis. Tinatanong kung nais ba nitong samahan siya sa pag-inom ng tsaa minsan. Sandaling pinag-isipan iyon ni Arthur at basta na lamang pumayag. Kaya naman ngumiti si Kathleen at sinabi sa kanya na magkikita sila sa akademya. Pagkatapos noon, hindi maitago ni Vincent at Elijah ang kanilang pagkabigla matapos masaksihan ang interaksyong iyon. At maging si Curtis ay hindi makapaniwalang kayang umasta ng ganoon ang kanyang cold-blooded at taciturn na kapatid. Samantala, iniisip pa rin ni Kathleen na talagang may kakaiba kay Arthur. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang oras para sa mahalagang anunsyo kung saan narinig ng mga tao, elf, at duwende na dumalo ang sasabihin ni Blaine Glader, hari ng kaharian ng Sapin. Inanunsyo ni Blaine na ang mga hari at reyna ng kanilang mga kaharian ay nagtipon-tipon sa mahalagang araw na ito. Ipinaliwanag niya na alam ng lahat ang matagal ng alitan sa pagitan ng mga tao at elf, o kung paano itinuring ang mga duwende bilang higit pa sa mga business partner. Sa kabila nito, nais niyang hilingin sa lahat na hayaan ng manatili sa nakaraan ang nakaraan, isantabi ang kanilang mga lumang prejudice, at tingnan ang mga bagay mula sa bagong perspektibo. Tiniyak ni Blaine sa kanila na ang paggawa nito ay magsisilbi hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan kundi para rin sa kanilang mga anak at sa kinabukasan ng buong kontinente. Nakinig ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Sapin sa broadcast. At alam ni Arthur na sa wakas ay ibinubunyag na sa publiko ang kabilang kontinente. Gayunpaman, ang ikinababahala niya ay ang katotohanang nagawa nilang ay camouflage ang mga mana beast upang masubaybayan ang Decathlon. Tutal, ipinapahiwatig nito na maaaring natatakot sila sa kanila o kaya naman ay may masamang intensyon. Napansin ni Alice ang kanyang nag-aalalang ekspresyon at tinanong siya kung may problema ba dahil tila wala ang kanyang isip sa kanilang kinaroroonan. Kinakabahang ipinagwalang bahala ni Arthur ang kanyang pag-aalala at nagpatuloy silang lahat sa pakikinig sa broadcast. Matapos magsalita ang hari ng Sapin, humakbang pasulong si Olduan Eralith, ang hari ng Eleanor, at binanggit na sa mga talakayan tungkol sa kinabukasan ng kanilang kontinente, natagpuan niya ang kanyang sarili na sumasang-ayon kay King Glader. Ipinaliwanag niya na may mga lugar sa kanilang tahanan, ang kontinente ng Decathlon, nakakaunti pa lamang ang nakakatapak dahil sa panganib. Ngunit maaari nilang isipin na may mas matinding panganib at misteryo na umiiral sa labas ng kanilang kontinente. Sa wakas ay ipinaalam ni Olduan sa lahat na narito sila ngayon upang opisyal na ipahayag na mayroon silang ebidensya ng isa pang kontinente na umiiral lampas sa Decathlon. Ang impormasyong iyon ay tiyak na nagdulot ng kaguluhan sa lahat, at ipinaalam din ni Olduan na maaari nilang kumpirmahing sinubukan na nilang makipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, wala sa kanilang dalawang kontinente ang may teknolohiyang kinakailangan upang maglakbay ng ganoon kalayong distansya. Nagpasya namang magsalita ang hari ng Darv, sinasabing silang lahat ay magkakamag-anak at ipinanganak sa kontinente ng Decathlon, at siya mismo ay ipinagmamalaki ang katotohanan iyon. Kaya umaasa siyang ganoon din ang mararamdaman ng mga susunod na henerasyon. Pagkatapos noon, inanunsyo ni Blaine na ito ang simula ng isang bagong panahon para sa lahat ng tumatawag sa kontinenteng ito bilang kanilang tahanan. Ipinaliwanag ng Dwarf King na tiyak na magkakaroon ng mga hamon sa pagko-coordinate ng tatlong lahi at ng kani-kanilang mga kaharian. Bilang bahagi nito, nais nilang magtalaga ng 6 na individual at ng kanilang mga bagong tungkulin bilang mga kinatawan ng kanilang kani-kanilang lahi, na pinagkakatiwalaan ng royalty ng bawat isa dahil sa kanilang tapang at talino. Ang 6 na ito ay magtutulungan upang tiyakin ang kaligtasan at kasaganaan ng kanilang mga homeland sa isang bagong panahon na kanilang lahat ay maaaring matamasa. Ipinahayag ng hari na sila ay tatawaging Six Lances at sa paglipas ng panahon ay magiging mga simbolo ng kanilang kontinente. Isa-isa, ang bawat kinatawan ng bawat lahi ay tinatawag upang tumanggap ng espesyal na singsing bilang parangal sa kanilang bagong titulo. Ang unang tinawag ay si Alea Triscan, kasunod si Navarai Ore o Alfred Warren, Aya Grephen,
Mika Earthborn, at sa huli, si Byron Wicks. Sa sandaling marinig ni Elijah ang pangalang iyon sa transmission, nagulat siya nang malaman na isa sa mga Wicks ay magiging bahagi ng Six Lances, at maaari lamang niyang ipalagay na si Byron ay ang nakatatandang kapatid ni Lucas. Ipinahayag ng hari ng Sapon na ang Six Lances ay dapat ipagtanggol silang lahat at mag-angkin ng kaluwalhatian. At sa lahat ng nagsasanay upang maging mages sa araw-araw na dedikasyon, maaari rin silang maging isa sa Six Lances dahil ang potensyal ay walang hanggan. Sa sandaling makita ni Arthur si Byron, bigla siyang hinarap ng realidad, napagtanto na sa kabila ng pagdulot ng kamatayan ng kanyang mga kasama at paggamit ng koneksyon at awtoridad ng kanyang pamilya, si Lucas ay na-clear sa anumang maling ginawa. Si Arthur ay binalaan na ang paghihiganti laban kay Lucas ay magiging nakamamatay. At ngayon nakikita niya kung bakit iyon, dahil sa kanyang kapatid, isang kapatid na hindi lamang isang makapangyarihang mage, kundi ngayon ay isa sa Six Lances. Nagdesisyon si Arthur na huwag na itong masyadong isipin dahil mas mahalaga pa ang ibang bagay na kailangan niyang asikasuhin kaysa kay Lucas. Matapos ang broadcast, naghanda siya para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kapatid na babae. Pero bago pa umalis, tumalon si Sylvie sa kanya na puno ng excitement, gustong sumama sa selebrasyon. Ibinaba siya ni Arthur at ipinaliwanag na kailangan niyang manatili at bantayan ang kanyang kwarto dahil binalaan sila ni Vincent tungkol sa mga estrangherong pumapasok ng palihim tuwing may party, at ayaw niyang mailagay siya sa panganib. Malinaw na nalungkot si Sylvie nang malaman niyang hindi siya maaaring sumama. Pero mabilis din siyang sumigla nang pinakalma siya ni Arthur at nangakong magdadala siya ng maraming pagkain para sa kanya. Paglaon, tinanggap niya ang lahat ng bisita sa party. Habang si Elijah ay sinusubukang manligaw sa kahit sinong babae na makita niya at paulit-ulit na nabibigo sa bawat pagkakataon. Matapos ma-reject ng 3 beses sunod-sunod, halatang nawalan siya ng gana, at kahit si Arthur ay kitang-kita mula sa malayo na desperado na siya, kaya hindi na siya nagulat. Ngayong naruroon na ang lahat ng bisita, inanunsyo ni Reynolds na oras na upang salubungin ang guest of honor ngayong gabi. Naghanda ang lahat, at sinigurado ni Alice na tinatakpan ang mga mata ni Eleanor habang ginagabayan siya papunta sa party para sa sorpresa. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, sumabog ang confetti sa paligid at binati siya ng lahat ng happy birthday. Kitang-kita na masaya si Eleanor nang makita sila at ganoon na lamang, opisyal nang nagsimula ang party. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdesisyon si Reynolds na magsalita, nagpapasalamat sa lahat sa pagpunta upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang minamahal na anak na babae. Medyo nahihiya si Eleanor sa paraan ng pagsasalita niya, pero nagpatuloy si Reynolds at masayang sinabi na naging napaka-charmed ng kanyang buhay, at ngayon ang pinakamalaking hangarin niya ay makita ang kanyang pinakamamahal na anak na lalaki at anak na babae na sumayaw ng magkasama. Lahat maliban kay Eleanor ay natuwa sa anunsyong iyon, at si Tabitha ay medyo nagulat dahil hindi niya alam na sasayaw sila, at hindi rin niya alam kung kailan sila nagsanay. Si Alice ay halatang kasing gulo rin ang isip niya dahil hindi talaga sila kailanman nagsanay ng ganoong bagay. At malinaw na lahat ng ito ay impulsive na ginawa ni Reynolds na hindi muna nag-isip bago magsalita. Lumapit si Eleanor sa kanyang ina na may pag-aalala, sinasabing hindi niya alam kung paano sumayaw. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, lumapit si Arthur sa kanya na may nakapapanatag ng ngiti, tinanong siya kung papayag ba siyang igalang siya sa sayaw na ito. Sa wakas ay kumalma si Eleanor, at kahit hindi niya alam ang tungkol sa pagsasayaw, nagdesisyon siyang magtiwala sa kanyang kapatid. Nang magsimula ang musika, kalmadong ginabayan ni Arthur si Eleanor habang sila ay sumasayaw, at binanggit pa ni Tabitha na mukhang nagsanay sila kahit hindi naman talaga. Ang totoo, tinutulungan ni Arthur ang kanyang kapatid gamit ang kanyang wind magic, ginagabayan ang kanyang mga galaw upang makabuo ng isang smooth na sayaw. Para tapusin ito sa isang mataas na nota, pinapalutang niya si Eleanor sa ere, hinahayaan siyang umikot na parang prinsesa hanggang sa dahan-dahan siyang lumapag ng maayos at elegante. Lahat ay tuwang-tuwa matapos masaksihan ang sayaw, at si Eleanor ay masaya ng sobra. Kaya naman masaya si Arthur na nagamit niya ang high society dancing na natutunan niya sa kanyang past life sa ganitong pagkakataon. Lumapit sina Alice at Reynolds sa kanilang anak upang purihin siya sa napakagandang sayaw. At biglang sumulpot si Gideon sa harap ni Arthur, sinasabing napakagaling ng sayaw na iyon at nasusuka siya. Iniwan muna ang pagbati, tinanong niya si Arthur kung may minuto ba itong makakausap, kaya lumabas si Arthur, iniisip na kailangan niya talaga ng inumin ngayong gabi, pero shembot na lang ang pwede. Pagkatapos ay ipinaalam ni Gideon na pumunta siya para sabihin na ang adjusted design para sa kanyang vessel ay na-approve na ng advisory committee at nagsimula na ang construction. Hindi pa naririnig ni Arthur ang ganoong bagay,
Kaya ipinaliwanag ni Gideon na ang advisory committee ay isang pagtitipon kung saan ang royalty ng tatlong kaharian ng Dekaten ay nakakapag-usap sa isa't isa sa pantay na antas. Dahil dito, binati na lang siya ni Arthur, sinasabing nai-imagine niya na lang kung anong reward ang nakuha niya para sa design na iyon. Nilinaw ni Gideon na ang pera, fame, at authority ay walang iba kundi means to an end para sa kanya, at ang talagang gusto niya ay iba pa. Bago pa siya makapagsalita, tatlong bisita mula sa party ang lumapit sa kanya matapos siyang makilala, sinasabing nakita nila ang balita tungkol sa napakalaking barkong dinisenyo niya. Sinubukan ni Gideon sabihin na medyo busy siya, pero hindi siya pinatapos ng mga bisita at agad siyang binaha ng mga tanong tungkol sa kanyang mga inventions. Ginamit ni Arthur ang pagkakataon para tumakas, alam niyang ang fame ay may kaakibat na disadvantages. Matapos makahanap ng katahimikan, nakita siya ni Lilia sa labas at nagpasya siyang batiin siya. Masaya siyang binati ni Arthur at binanggit na narinig niyang naging sobrang busy ito mula nang pumasok sa student council. Kinumpirma ito ni Lilia at sinabing ngayon lang siya nakapunta dahil doon, pero masaya siyang makita siya dahil matagal na rin at mas matangkad na siya ngayon kaysa sa kanya. Ngumiti lang si Arthur at sinabihan siya na mula sa mga lalaking nakatitig sa kanya sa lahat ng oras na iyon, kailangan niyang ipalagay na sikat siya sa school. Doon lang napansin ni Lilia ang mga lalaking nakatingin sa kanya sa likuran, pero mabilis niyang tiniyak kay Arthur na wala siyang boyfriend o kahit ano paman. Ipinaalala rin niya na dahil kay Arthur, nagbago ang buhay niya. Dahil doon, sinabi ni Arthur na kung ganoon ang nararamdaman niya, ang sinumang boyfriend niya ay kailangang dumaan sa kanyang seal of approval, at binalaan niya ito na kaya niyang maging kasing strikto ng kanyang ama. Dahil sa sinabi na iyon, may na-realize si Lilia. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang dumating si Gideon matapos takasan ang kanyang mga fans at hiniling kay Lilia na hiramin muna ang kaibigan niya. Pagkaalis ni Lilia, sinabi ni Gideon kay Arthur na isa na siyang veritable celebrity, base sa nakita niya kanina. Bukod doon, sinabi rin niya na isa siyang lady killer dahil malinaw na may feelings na si Lilia para sa kanya. Kalmadong sinabi ni Arthur na alam na niya iyon, at binanggit ni Gideon na mukhang maayos naman ang relasyon nila kaya gusto niyang malaman kung balak ba niyang i-take further ito. Tiniyak ni Arthur na ang nararamdaman ni Lilia para sa kanya ay mas may kinalaman sa gratitude kaysa attraction, at maaaring hindi pa niya iyon naiintindihan ngayon, pero darating ang panahon na maiintindihan din niya. Nagreklamo si Gideon at inamin na nakakainis ang pagiging sobrang experienced ni Arthur kahit bata pa siya. Ipinaalala ni Arthur na hindi naman ito pumunta para magbigay ng dating advice. Kaya dumiretso si Gideon sa punto at sinabi na balak niyang gamitin ang pera, fame, at authority na ibinibigay ng committee para makuha ang isang partikular na bagay, ang kanyang knowledge. Natahimik si Arthur matapos marinig yun, at agad niyang pinagsisihan na ibinahagi niya ang design ng steam engine. Matapos mag-isip, sinabi niya kay Gideon na ayaw niyang ilihis ang mundong ito mula sa natural nitong landas ng higit pa sa nagawa na niya. Ipinaliwanag ni Arthur na naging maayos naman ang takbo ng mga bagay sa kontinente nang wala ang kanyang pakikialam, at nais niyang manatiling ganoon ang mga bagay. Sa kabila nito, inakala lamang ni Gideon na may mas marami pa siyang ideya na may potensyal na baguhin ang mundo. Hindi niya maitago ang kanyang excitement tungkol dito, at napagtanto ni Arthur na ang naririnig lamang nito ay ang gusto niyang marinig. Dahil dito, nagdesisyon si Arthur na maging direkta at nilinaw na wala siyang intensyon na pagbigyan ng makasarili nitong personal na curiosity. Tiyak na nadismaya si Gideon sa narinig, ngunit nagbago siya ng approach at tinanong siya kung ano ang tingin niya sa isang give-and-take relationship. Hindi niya hihilingin ang kaalamang kayang baguhin ang mundo, pero gusto niyang magamit ang kanyang utak paminsan-minsan. At kapalit nito, ibibigay niya ang kahit anong kailangan niya. Napaisip si Arthur sandali at kalaunan ay pumayag sa kasunduan, alam niyang makakabuti ito para sa kanilang dalawa. Matapos ang party, binuksan ni Eleanor ang lahat ng Reg Along na tanggap niya sa kanyang birthday. Bagamat medyo pagod na siya sa dami ng dresses na nakita niya, napansin ni Arthur ang isang malaking regalo na hindi nila napansin noon. Kaya tumakbo si Eleanor upang buksan ang packaging, umaasang hindi na naman ito dress. Nang buksan niya ito, may nahulog na isang sulat mula sa kahon, kaya nagpasya si Arthur na basahin ito upang malaman kung sino ang nagpadala ng regalo. Sa sulat, sinabi ng nagbigay ng regalo para kay Eleanor na sigurado siyang pagod na siya sa dami ng dresses at t-sets na natanggap niya, kaya nagdesisyon silang magbigay ng ibang klase ng regalo. Sa pagbukas ng kahon, tuwang-tuwa si Eleanor nang makita niya ang isang napakagandang bow na may elvish design. Sinuri ni Reynolds ang sulat at napansin na hindi ito nakapirma, pero agad na napagtanto ni Arthur kung sino ang maaaring nagpadala nito. Sa ibang lugar, habang umaalis sa karwahe,
Tinanong ni Ferith si Tessia kung talagang gusto lang nitong iwan ang regalo nang hindi nakikita ang kahit sino. Ipinaliwanag ni Tessia na mas gusto niyang mapunta lahat ng atensyon ni Arthur sa kanyang kapatid ngayong araw, kaya sapat na iyon para sa kanya. Inamin ni Virian na nangangailangan ng lakas ng loob ang makipagkita sa pamilya ng crush, kaya hindi niya siya sinisisi. Inakala ni Ferith na ayaw lang nitong maabala ang kanilang emotional reunion. Nilinaw ni Tessia na hindi ganoon iyon, at pinaalalahanan sila na magkikita pa rin naman sila ni Arthur sa akademya sa lalong madaling panahon. Bumalik sa party, matapos buksan ni Eleanor ang lahat ng regalo, lumapit siya sa kanyang kapatid at tinanong kung nasaan ang regalo nito para sa kanya. Ngumiti si Arthur at nagpakita ng 2 kahon sa mga kamay ni Eleanor at Alice, ipinakita ang mga kwintas na ibinigay niya sa kanila. Ipinaliwanag niya na kapag isinusuot nila iyon, magiging ligtas sila kahit wala siya at ang kanilang ama. Hindi mapigilan ni Lilia ang magtaka kung saan ba binibenta ang mga ganitong klase ng kwintas, ngunit nilinaw ng kanyang ama na 2 lamang ang ganoon sa buong mundo. Lalong sumaya si Eleanor, kaya binati siya ni Arthur ng happy birthday at nag-enjoy ng oras kasama ang kanyang pamilya, alam niyang sila ang mga taong pinapahalagahan niya. Salamat sa panunood, kung gusto niyo pa ng ganitong content comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.